Magandang tanghali guys. Dito tayo ngayon sa garahe. Ito si Shanks. Ngayong araw is si Shanks. Ngayong araw lilinisin natin yung panggilid niya. Ito. Lilinis tayo ng panggilid. Tapos magpapalit din tayo ng spark plug. Arangkada, medyo nabibitin ako. So may mga babaguhin tayo dito sa panggilid niya. So yun, nood lang kayo guys. Papakita ko sa inyo paano linisin tong panggilid ni Shanks. Let's go! So guys, ito yung kailangan natin sa mga tools para mabaklas natin yung panggilid ni Shanks. So nung una ang kailangan ko itong impact drill. Okay. Siyempre, kailangan din ng mga socket. Ayan. Iba't ibang sukat yan guys. Para lahat to kay Shanks. Sukat to kay Shanks. Tapos, Phillips screw. Kailangan ko din ng Allen wrench. Tapos itong mga to. Saka to. And kailangan ko rin to guys kasi magpapalit tayo ng spark plug. So yung spark plug na gamit ko kasi yung stock. So papalitan ko siya nito, itong sob ko. Tri-electrode to guys, tri-electrode. Okay. Hindi ko lang alam kung iridium to pero maganda kasi i-review kaya susubukan ko siyang gamitin. So yun lang. Simulan na natin yung paglilinis ng panggilid at palitan natin yung mga ibang parts ni Shanks na kailangan ng palitan tulad ng bola, clutch spring, slider piece, tapos yung original bando belt, palit tayo ng belt, center spring 1000 RPM, tapos yung panlinis na kailangan natin gamitin ni Shanks is itong Kobe. Ayan, pang CVT clean to guys. So napakaganda nito. Actually pangalawang gamit ko na yan. Ito isa, may natira pa. Busin ko lang to. So Kobe, baka naman. So ito naman guys, yung mga piyesang ikakabit ko dito kay Shanks, panggilid ni Shanks. So nung una, meron tayo ditong original bando belt. So kaya ako magpapalit nito kasi kada umaga napapansin ko itong si Shanks. Kapag ini-start ko, nararamdaman ko, naririnig ko na pumapagpag yung belt niya. Okay? So, stock yun. Stock belt yun. Papalitan natin ito. Naisipan ko na rin magpalit kasi matagal na yun, guys. Check nyo naman yung auto. Malayo na rin kasi yung tinakbo nito. So, yan o. 16,758. Yan yung all. Ganyan nakalayo yung tinakbo ni Shanks. So kailangan ko na talaga palitan kasi baka put-put na yun. Hindi ko pa talaga nakikita pero palitan na rin natin para sigurado. Okay. Slider piece sumunod. So sun racing na slider piece. Okay, itong slider piece na to tulad kanina si Shanks, yung may narinig din akong ingay sa panggilid niya, no? So kada umaga ko rin yung naririnig pag bagong start. So alam ko na kung ano yung dahilan nun. So hinala ko lang naman pero tingin ko ito na yun. Kasi nung huli kong linis ng panggilid medyo nakita ko nang kumakalog yung backplate niya. So kaya ito binili ko. Sukat naman to sa kanya. Sunod, itong 1000 RPM na clutch spring. Okay? So maglalambot tayo ng clutch spring. Bakit? Bakit ko lalambutan? Malambot lang to kasi nakalagay doon is 1,500 yon. So yung clutch lining kasi natin, tingin ko manipis na yon. So kailangan na natin lambutan kasi tingin ko hirap na siya. Malayo na yung space niya doon sa clutch bell.
Then sumunod, tong bola, flyball. So shower yung tatak. Magana tayo, magagaang tayo yung bola. So yung nakalagay sa atin is 13 grams. So ang stock niyan is 14 grams. Dahil lagi ako may angkas at mabigat kami parehas, para lang dagdag sa hatak is naggaan ako ng bola. Pinalitan ko ng 13 grams pero medyo bitin pa rin ako, kaya 12 grams na masusubukan ko ngayon. So kung magtatanong kayo kung bakit mumurahin lang tong binili ko at hindi yung mga branded na para original, is tetestingin ko pa lang naman. Okay, hindi pa ako sigurado talaga dito. Susubukan ko lang to kung okay, kung goods to. Pag nasira to, pag napudpud na to, papalit tayo ng branded na o yung original na mismo. Okay, so ngayon dahil tetestingin pa lang natin siya, magsisimula muna tayo dito sa mumurahin lang para hindi sayang yung pera. Ito, tong center spring hindi ko alam kung okay, pero susubukan ko lang, testingin lang natin. 1000 RPM pala to. So yung center spring na nakalagay kay Shanks ngayon, ang pagkakalam ko is 800 RPM yon, stock yon. Ito 1000 RPM. So subukan ko lang, hindi ko lang sure, pero mura lang din naman to, kaya testingin lang natin. So samahan nyo ako, paklasin na natin si Shanks. Let's go. Yun guys, ito na yung spark plug niya, nabaklas ko na. Ayan yung itsura niya guys. Ang reading nito is lean. Maputla siya guys, pero may pagka brown na din. So konting dagdag na lang siguro ng gas dito, at mag-adjust tayo ng carburetor mamaya para madagdagan ng kahit papano yung gas niya para mag-optimal. Kasi ang kailangan kong kulay is yung kulay brown, or yung tinatawag na rusty brown. Yun kasi yung kailangan para gumanda yung tono ng carburetor na ito, Easy Ride 150Q. So sa mga nagtatanong, ito yung motor ko, Easy Ride 150Q. Carb type to guys, hindi to FI. So kailangan magtono tayo ng carburetor para gumanda yung spark plug reading natin. So palitan na natin muna ng spark plug ngayon. So yun na nga guys, dito magbo-voice over lang muna ako kasi sobrang ingay nung aso namin. Halos hindi na ako marinig dun sa video. So dito i-explain ko lang itong ipapalit kong spark plug. So ito yung spark plug na tri-electrode guys. Ayan, kung mapapansin nyo, tatlo yung electrode niya sa taas. Ayan. Compare dito sa isa na single electrode lang siya. So ito yung stock. Papalitan natin yan. At ito, papakita ko sa inyo pinagkaiba niya. Ayan yung nakalagay, NGK yung tatak niya. Tapos meron siyang letter R. So ito yung code niya, CPR8EA. Okay, so may R siya. So ang ibig sabihin ng R sa spark plug is resistor type. Okay. So itong isa is walang letter R. Malalaglag pa mga kapuso. Ayan, so ko yung tatak niya. Tapos B7TJC. So wala siyang letter R. Okay. So hindi siya resistor type. Okay. Non-resistor type siya. So tri-electrode din. So ang ibig sabihin ng resistor sa non-resistor is yung resistor type kasi stable kasi yung kanyang kuryente. Kumbaga kung ilang kuryente lang yung kailangan, yun lang talaga yung lalabas sa kanya. Kumbaga meron siyang limit. Sa non-resistor type naman is unrestricted yung kanyang kuryente. So ibig sabihin, kung gaano kalakas yung kuryenteng kayang ibigay na nanggagaling sa ignition coil, yun din yung lalabas dyan sa tri-electrode na yan. Okay? Hindi ko lang sure ha, pero yun yung tingin ko. Kasi non-resistor siya, so walang pumipigil para humina yung kuryente niya. Okay?
Sa madaling salita, ang resistor type na spark plug is may limit. Sa non-resistor type naman is walang limit. Madalas ginagamit yung resistor type na spark plug sa mga FI na motor. So since yung motor ko is carb type naman, kaya okay lang naman siguro kung gumamit ako ng non-resistor type. Okay? Kaya solve ko, baka naman. Paalala lang guys hindi ako mekaniko o professional na mekaniko. Pinag-aralan ko lang talaga kung paano linisin yung panggilid ng motor ko. Tapos kinumpleto ko lang yung mga gamit na kailangan ko sa pagbabaklas ng panggilid. Actually matagal ko na itong ginagawa na ako na mismo yung nagbe-maintenance ng motor ko. Tama naman kasi yung sinabi ng kuya ko na kapag may motor ka, hindi lang basta sakay ka lang ng sakay. Dapat marunong ka rin i-troubleshoot yung motor mo. Kasi hindi sa lahat ng oras is meron kang motor shop na matatakbuhan. Lalo kapag nasira ka sa daan. Napaka-importante ng maintenance sa motor natin. Dapat regularly chine-check natin yung mga panggilid natin or kung ano man yung parts ng motor na merong wear and tear. Dahil yan ang magpapahaba ng buhay ng mga motor natin. Branded man yan o China bike, kung hindi ka talaga maayos mag-maintenance or kung wala kang proper maintenance sa motor mo, malamang sa malamang hindi tatagal yung motor mo sa'yo. Masisira at masisira lang yan, sasakit yung ulo mo, sasakit yung bulsa mo. So guys, ito yung itsura ng loob ng panggilid ni Shanks. Ayan, kita nyo naman, sobrang dumi. Napakarumi nyo. Ito, lalagyan natin ito ng bagong grasa. Ito yung belt guys, naman gano'ng kaluwag. Luwag na yung belt. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laro ng belt nya. So, ayan, dito yung gano'ng kaluwag guys. Dumi. Ayan, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo kung paano maglaro yung belt nya. Kasi tingin ko luwag na nito. Pero pwede pa ito, itong belt na ito. Okay, testingin natin. Tingnan nyo guys. Tingnan ko parang lumaki yung belt na. So yun guys, ito na siya, nabaklas ko na. Ito yung loob guys, tingnan nyo kung gaano karumi. Ayan o, naglulupa no. Tapos ito yung belt nya. Ayan, bando rin to, bando. Ito guys o. Yan, puro lamat na. Hindi lang yan, marami pa eh. Ito guys o. Kita niyo yan, kailangan na talagang palitan to. Malayo na rin naman yung tinakbo, layo-layo na din, kaya goods na din, palitan natin. So ito na yung bago. Kaya kung makapansin nyo, walang ano yan guys, walang crack yan, kasi bago lang yan. Okay. So ganun din, tulad ng stock, bando belt. Yan yung sukat guys oh. Made in Japan. So yun guys, palitan na natin. Tapos torque drive. Ayan. Yung lining nya. Ayan. Ayan. Naka-groove belt pala ako guys, naka-groove. Ayan. Ito yung groove belt ko guys oh. Ayan, kita nyo yan. Naka-groove yan. Ganyan siya karumi. Bushing. Ito yung drive base. Yung dumi, sobrang dumi. Okay. Ayan, ito yung pulley. Okay, tapos
Balikan na natin ito. Slide on kasi. So, ito yung bola niya. Ito ay 13 grams. Palitan natin ng 12. Sobrang dumi. Palitan natin siya ng 12 volts. So guys, tatanggalin muna natin itong clutch assembly guys. So ang sukat nito ay 39. So 39 siya. Ayan. Gamit ulit tayo nito. Kailangan naapakan nyo to guys ha, kasi tatalsik yan. Tanggal na siya guys. Op! Center spring 800 RPM guys, maikli lang. Yan siya guys. Tapos tingnan nyo kung gaano karumi guys ha. Yan o, sobrang dumi niya. So tatanggalin lang natin to. Tak. Yan guys, yan lang pagtanggal niya, madali lang yan. Okay. So ito yung color niya. Yan. Ito kung gaano karumi yan. So dito sinimulan ko na talaga siyang linisin. Ayan, kung makikita nyo, binabrush ko muna kasi sobrang maalikabok, tapos tinataktak ko pa yan para talaga matanggal. So yung part na may grasa, yun yung pinupunasan ko guys. Dito inisprayan ko na siya ng degreaser. Ayan yung CVT cleaning natin na Kobe. So after ma-sprayan, rekta punas na rin. Tapos patutuyuin na lang. Sobrang gandang gamitin itong Kobe guys, kasi pag ini-spray mo talagang natatanggal na kagad yung dumi. Dati kasi ang ginagamit kong panlinis is gasolina lang. Eh dun sa gasolina medyo mahirap siyang tanggalin. Kailangan mo pa talagang brushin. Pero dito, spray lang tapos punas lang, okay na. Pwede na! Guys, ito nga pala yung sign na pumapagpag yung belt ko dito sa kanyang crankcase. Tingnan nyo naman guys, may marka. Yan. Yan pumapagpag yung belt kasi nakita nyo naman kanina gumaganon-ganon siya. So dito siya tumatama. Lilinisin muna natin to guys. Sprayan natin ng Kobe. Baka naman. Three hours later. Yun guys, tuloy na natin yung ginagawa natin. Kanina kasi nagkaroon ako ng problema. Habang tinatanggal ko kasi ito kanina, tumalsik tapos hindi ko na siya nakita. Ngayon, ano nangyari? Nagkulang. Bumili tuloy ako. Ang problema, walang motor shop dito sa amin. So, naghanap ako ng mabibilan. Kalimitan sa mga motor shop mga walang ganitong tinda. Buti na lang nakahanap ako. So, ito yung nabili ko. Ayan. Original 30 pesos ang piraso guys. Circlip lang. So ngayon ito, anong oras na? Inabot na ako ng hapon para lang dito. So ito, nalinis ko na siya. Ayan, malinis na yan. Nakakabit na rin yung pulley. Nandiyan na rin yung bola na 12 grams. Tapos na-assemble ko na din to. So guys, na-assemble ko na siya. May grasa na rin yan sa loob. Bagong grasa item. Ito na lang, lalagyan ko pa. Tapos to. So tara, kabit na natin. Ito, nakabit na natin siya. So itong pulley pa, lagyan muna natin ng lock dito guys.
guys, okay na siya, nakabit na natin siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. So ito, nakabit na natin yung crankcase. Sunod natin yung air filter. So yun na nga guys, tapos na tayo sa ating kalokohan. Hindi, joke lang. So yan, tapos na tayo sa ginawa natin guys. Malinis na yung panggilid ni Shanks. At pwede na natin gamitin ulit bukas. Kung mapapansin nyo, hindi ko na nilagay yung kickstart dito. May kickstart kasi yan dito, pero hindi ko na nilalagay kasi lagi tumatama yung ano ko, masakit pag tumama. Dito kasi siya nakalawit. So yun lang guys, test drive ko na muna to. And that's it. Maraming salamat po sa lahat ng nanood nitong video ko na to about sa CVT cleaning ni Shanks. So bago ko tapusin itong video, shoutout muna sa kaibigan ko, Christian Gomez. At sa motor mong si Bardagul, Honda Beat na kulay pula. So shoutout sa iyo, ride safe palagi sa iyo tol. So sa mga gusto pang magpa-shoutout, i-comment nyo na lang yung gusto nyong i-shoutout dyan sa comment section sa ibaba. Syempre dapat naka-like ka sa page at naka-subscribe ka sa aking YouTube channel, Blagag TV. So yun lang, maraming salamat ulit. Peace. Bye-bye. I should fuck her in the Benz.